Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Yun pag-usapan natin si Harry Roque. Sabi niya kasi, I will never forgive this administration for what they did to me and my family. Bakit? Ano ba ginawa sa'yo ng Marcos administration? Wala namang ginagawa sa'yo ang Marcos administration eh. Ha? Kasi mga kababayan, sinisisi niya si Presidente Bongbong Marcos doon sa mga kasong isinampas sa kanya. At lahat daw lang nangyayari sa buhay niya ay panggigipit daw ng Marcos administration. Pati ba yung yung pogi mo sa pogo? Isinisisi mo pa rin kay Presidente Marcos? Kung hindi ka lumandi, kung di ka lumandi, di sana, hindi wala sanang pogi sa pogo. At hindi sana nabuko yung inyong joint account ni supranational. Hindi ko alam kung kung nagalit ba yung asawa ni Harry Roque. Pero ang sabi niya kasi mga kababayan, magkasama raw sila ngayon ng kanyang misis. Ewan ko, siguro humingi na ng tawad dahil dun sa nabukong relasyon nila. Ni supranational. At lahat po, maging yung warrant of arrest na lumabas laban sa kanya, isinisisi niya kay Presidente Bongbong Marcos. Ano mang kinalaman ng Presidente niya? Ba't sinisisi mo si Presidente? Yung nung ikaw ay nakikinabang niya sa Pogo, kasama mo ba ang Presidente? Siya ba nag-utos sa'yo? Ikaw ba ay nadidiin dahil kasabat mo ang Presidente at iniwanan ka sa ere? Hindi naman eh. Lahat ng nangyayari sa'yo, Harry Roque, ay kagagawan mo. Dahil, ang hilig mo kasi sa ganyan eh. Saka sa pogi eh. Kaya, yan ang nangyari sa'yo. Biruin mo, bumabiyahe kayo nung pogi sa Pogo. Ilang bansa pinupuntahan ninyo. Sagot pa ng gobyerno. Nung ikaw ay spokes. Tapos may bali-balita. Ang dami mong inaagaw na lupa. Ayan nga yung iniimbestigahan ngayon ni Pebbles. Biruin mo, nagpupunta pa siya dun sa Bataan para lang kausapin yung mga natulonges na itong ni Harry Roque na sa pilitang kinuha di umano yung mga lupa. Parang rin to parang bilyard dito. Diba? Sabi ni Pebbles land grabber daw itong si Harry Roque. So lahat ba ng yan? Kasalanan ng Presidente? Siraulo pala to At sinisisi mo si Presidente Bongbong Marcos at ang Marcos administration sa katarantaduhang ginawa mo. Kasi nagtatago na siya, hirap na siya. Hindi niya raw makasama yung kanya mga anak. Tanga ka pala kung di ka gumawa ng katarantaduhan, kung di ka gumawa ng kabulastugan, di sana kasama mo pamilya mo. Ganyan talaga. Kapag ikaw ay gumawa ng kasamaan, meron niyang katapat na kaparusahan. Harry Roque, abogado ka pa naman. Dapat alam mo yan. Kahit panoorin natin yung video ni Harry Roque. Yung galit na galit. Gustong manakit na ito ni Harry Roque at galit na galit sa Marcos administration. Sariling bansa natin, sariling Marcos Jr. ang nag-surrender. That is illegal, right? Illegal at kasuklam-suklam. Patawarin niyo po kami kung talagang hindi namin mapatawad ang mga Marcos. Patawarin niyo po kami kung talagang kahit saan sasabihin namin bangag, niwi, butot. Tingnan nyo guys si Harry Roque, wala na. Nangayayat na, tapos nagka-eyebag na, hindi siguro nakakatulog to. Siguro pag may narinig na wang, kinakabahan baka bigla siyang damputin So, tas yung kanyang aura, mga kababayan, wala na. Hindi ka na cute. Hindi na cute si Harry Roque, cute na. Etong si Butads. Si
Si Butanding. O tama-tama, Butod, Butanding. At naku, grabe yung galit niya sa Marcos administration. Dahil kayo po mga kidnapper. Hindi lang kidnapper na mga bata. Kidnapper pa ng presidente. Patawarin niyo po kami kung hindi namin mapapatawad ang mga Marcos. Never again, Marcos! Never again! Never again! Kahit anong gawin mo. Marcos impeachable. Hindi lang po si Tatay Digong ang kinilang kinidnap. Dapat eto, hinuhuli, no? Sa ibang bansa naggugulo, sa ibang bansa nag-iingay, eh. Di ba? Ewan ko ba, bakit tayo damputin to? Nakakahiya. Sasabihin ng mga tao ron, who is this man? Shouting. Wala nga. Mga Pilipino ba, nakakaya tuloy ang Pilipinas sa pinagagawa ninyo sa ibang bansa. Sigaw kayo ng sigaw, eh. Nakakahiya. Tapos sinisiraan nyo yung presidente ng Pilipinas, nakakahiya sa ibang mga ibang mga tao dyan sa ibang bansa. Walang iya ka talaga, Harry Roque, ha? Hindi kaya umuwi ka na lang, dito ka magsisigaw. Wala, takot ka, eh. Ito yung takot, mga kababayan. Malakas ang loob kasi nandun. Humihingi na. Akala ko ba kaya mo sa banyaga? Lagi silang sinasabi, sovereignty, mahalin natin ating bansa. Huwag tayo magpapasakop sa ibang bansa tapos humihingi ng tulong sa ibang bansa. Nagtatago sa ibang bansa. Humihingi ng asylum sa ibang bansa. Kaya itong mga DDS, mga kababayan, huwag kayo maniniwala dito sa mga to. Kasi yung sinasabi nila, hindi naman nila ginagawa. Sabi nila, mahal nila Pilipinas, di kami papasakop sa ibang bansa, pero ginagawa niya, humihingi ng tulong sa ibang bansa. Para makatakas dito sa ginawa niya dito sa Pilipinas. Di ba hunghang? Binaliwala po nila ang soberenya ng Pilipinas. Ayan na naman, Binaliwala po nila yung buhay na binuwis ng ating mga ninuno para tayo maging malayang bansa. Hindi lang po si Tatay Digong ang pinaglalaban natin dito. Pinaglalaban po natin yung ating soberenya, yung ating kalayaan bilang isang bansa. Yes. Patawarin niyo po kami kung hindi kami mapagpatawad. Okay, so yan, si Harry Roque. Ayabang-yabang, soberanya. Pero wala naman, humihingi ng tulong sa ibang bansa. Nagtatago sa ibang bansa. Wala, ito si Harry Roque. Kaya ka binabanatan ni Claire Castro, eh. Panoorin natin, ito ng mga rest back ni Claire Castro dito kay Harry Roque. Good morning po, Yusek. Former presidential spokesperson Harry Roque recounts the pain of leaving the country and being separated from his children. At ang sabi niya pa po ay I was forced to leave under the circumstances. At hindi daw po niya mapapatawad ang Marcos administration po. Ayoko na po sanang sagutin ito, pero kinakailangan po dahil baka po ito ay tumimo sa utak ng ating mga kababayan at sabihin may katotohanan. Unang-una po, mukhang sinisisi pa po niya ang naging kalagayan niya at ang kinahinatnan niya kay Pangulo at sa administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta? Kwentong barbero? Una po, hindi naman po yata niya kasama ang Pangulo nang siya ay nakipag-deal sa Whirlwind at sa Lucky South 99. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo nang siya ay naglakad ng permit or license ng Lucky South 99. Hindi rin po yata niya kasama ang Pangulo nang ito ay magbukas ng isang joint account kasama si A.R. de la Serna. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo nang siya mismo ang nagboluntaryo ng mga facts at mga dokumentong kanyang ikinumento sa Quadcom, sa House of Representatives. Lahat pong ito ay voluntaryong galing sa kanya. Lahat ng kwento niya sa Quadcom, sa House of Representatives ay galing sa kanya. Sinabi niya meron siyang SALN, meron siyang BIR, records, meron siyang mga extrajudicial settlement ng kanyang auntie at meron din siyang mga dokumento patungkol sa contract of trust with a certain Attorney Percival. Lahat ng ito ay wala ang Pangulo sa kanyang tabi. So paano niyang isisisi ito sa Pangulo at sa administrasyon? So sa mga ganitong klaseng obstructionist, sana po ay ihinto nila at maging tunay na Pilipino. Okay, so ayan mga kababayan yung banat ni Claire Castro dito kay Harry Roque. Tama naman, eh. At sisisihin mo ang presidente, sisisihin mo ang Marcos administration. Ano kinalaman nila dyan?
Nung nagpapakasaya ka dun sa pogi mo sa Pogo, hindi mo nababanggit ang presidente. Nung ikaw ay kumikita sa Pogo, hindi mo nababanggit ang presidente. Ngayon ikaw ay nagigipit dahil sa katarantaduhan mo na wala namang kinalaman ng presidente, sisisihin mo ang Marcos administration. Di sira ulo ka. Diba? Talaga naghahanap lang ng sisi, naghahanap lang na maituturo ito sa Harry Roque sapagkat siya po ay guilty. Kung wala kang kasalanan, ba't hindi mo ipagtanggol ang sarili mo? Umuwi ka rito, ipagtanggol mo ang sarili mo. Meron namang due process, abogado ka naman. Ba't natatakot ka umuwi? Dahil ayaw mong makulong. Kasi alam mo, meron kang kalalagyan. Diba? Lagi na lang natin inuulit ang pagtatago po. Flight is admission of guilt. Diba? Habang nagtatago ka, ibig sabihin, guilty ka. Hindi mo gayahin si former Senator Leila de Lima na lagi mong tinitira. Leila de Lima, galit na galit ka kay Leila de Lima. Ito si Madam, former Senator Leila de Lima, mas matapang pa sa'yo. Kababaeng tao nun. Ikaw, kalalaki. Lalaki ba ito? Ikaw, kalalaki mong tao. Tinatakbuhan mo yung akusasyon sa'yo. At hindi ka lumabas. Lumabang ka. Harapin mo. Kung talaga matapang ka. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak niya sa ibang bansa. Yabang-yabang mo. May pasobi-sabaran niya ka pang sinasabi. Hindi tayo magpapasakop sa ibang bansa. Pero humihingi ng tulong sa ibang bansa. Di ba sira ulo? Kaya mga kababayan, ikaw Harry Roque, pinakamaganda. Harapin mo na lang ang kaso mo. Umuwi ka rito para hindi ka nahihirapan. Nagtatago ka, sinisisi mo presidente. Umuwi ka rito, tatanggapin ka namin ng buong pagmamahal at pag-aaruga. Aalagaan ka namin dyan sa BJMP. Gusto mo, maganda pahigaan mo, bibigyan ka ng taga-masahe. Pili ka ron, may mga pogi naman doon sa BJMP. Mag-request ka. Baka pwede naman pogi ang kasama mo doon sa selda. Mas maganda yon kaysa yung ngak-ngak ka ng ngak-ngak, dakdak ka ng dakdak, dyan sa ibang bansa. Tapos kung ano-ano sinasabi mo laban sa gobyernong Marcos, sa gobyerno ng dito sa Marcos administration, ikaw naman ay tago ng tago. So, patunayan mo naman yung katapangan mo, Harry Roque. Na talaga matapang ka, haharapin mo ang mga kaso mo. Kaya nagagalit pati si Salvador Panelo, nagagalit sa iyo eh. Kasi naman imbis na harapin mo yung kaso mo di ba sabi nga niya ni Panelo ikaw abogado ka, harapin mo na lang yung kaso mo, hindi yung dakdak ng dakdak. Di ba? So, ayan lamang po ang update natin mga kababayan. Ito naman si Harry Roque. Lahat na lang isinisi sa presidente. Baka pag nadapa ka dyan, baka isisi mo pa rin sa presidente. Mabunggo ka kasi nagbibisikleta to mga kababayan Baka pag nabunggo ka dyan ng kakabike mo dyan, sisihin mo ang presidente. Nako naman Harry Roque, magpakalalaki ka naman. Ano ba yan? So, yun lamang po. Tutok-tutok lamang po dito sa Batang Manila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.